Hi guys! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay pupunta tayo sa may Khalifa Stadium para manood ng football match. Ang maglalaban ngayon ay Qatar versus China. And as you can see, nag-Uber na lang kami guys papunta doon sa stadium kasi alam namin na maraming tao pag gumamit kami ng metro train. At itong si mamang driver ay nagtanong sa amin kung susundin daw niya yung nakapin sa may location or dahil nga sa traffic may alam daw siya na shortcut. At ang sabi naman ni Jay is just follow the location daw. Pero as you can see guys, napaka-traffic talaga. Kaya minabuti namin na bumaba na lang at naglakad. Katulad ng mga nakikita nyo yan guys, kung saan-saan na lang sila nagparking at marami talagang naglalakad na papunta doon sa stadium. At yan, nakikita nyo yun guys, yan nga at bumaba na kami. For the lakad na lang ang mga persons. Pero medyo mahaba-haba rin yung nilalakad namin yan guys. What to do? Sobra ang traffic talaga kaliwat kanan. At heto na at nakarating na kami dito sa isang metro station. Education City yata ang tawag dyan guys. Malapit na yan sa my stadium. At kung naririnig nyo guys, ayan at may nagsasalita sa megaphone. Nagbibigay siya ng instruction para sa mga tao. Pero ang pagkakaintindi ko is instruction na parang this way or that way ang papunta doon sa my stadium para hindi sila maligaw ba. Ang daming mga tao na nagkukross sa pedestrian. Kita nyo ba guys? At nakalampas na kami sa isang station. Akala ko malapit na pero Diyos ko Lord, mahaba-haba pa rin na lakaran nito. Ang match pala guys ay magsisimula ng alas 6 pero alas 5 pa lang. Ayan, dagsaan na yung mga tao. Di ko alam kung saan nanggagaling ang mga yan. Pero ang dami talaga gustong manood ng Qatar versus China. At tanaw na namin ang sikat na Tower Torch at ang Khalifa Stadium. Kung nakikita nyo parang napakalapit na namin pero mahaba-haba pa talaga ang lakaran. At dahil excited ang lahat, for sure, hindi nila ramdam ang kanilang pagod. And di na rin nila pansin na malayo-layo na pala ang kanilang nilalakaran tulad ko, di ba? Yun, ang ganda ng view. At palapit na kami doon sa may venue. Kita mo, oh. Parang napakalapit niyan guys, no? Pero medyo kunting lakad pa, kunting push pa. Kaya mo yan? Wala pa tayo sa may entrance or dyan sa may mga security. At kailangan pa natin pumila ulit guys kasi nga kailangan natin dumaan sa may x-ray machine. Parang sa airport ba, ibigay mo yung mga gamit mo doon para may x-ray. O diba? For safety purposes lang naman. At dahil kukunti lang ang pila sa may mga babae, kaya nauna na akong lumabas. At si Jay, ang tagal niyang lumabas. Siguro maraming pila sa my male section. Eto, flex ko muna itong venue. Diba napakaganda guys? Lalo na yung mga LED lights nila. At yan nakikita nyo na mga tao na parang naglalakad ng paikot. Sila na yung mga nakapasok guys. At ito naman si Jay ay nagtatanong kung anong oras na ba kasi nga 6 o'clock mag-i-start yung match. Hala grabe, yung entrance as per our ticket, ang dami na talaga nakapila. Alright, nakapasok na tayo sa loob ng stadium at talaga naman na nakakalula sa dami ng mga tao. Flash nga dyan guys, ng attendance ngayon is 42,000 mahigit na katao, diba? Ang daming excited at talagang full blast ang support. Qatar versus China ba naman guys? At sa puntong yan ay hinahanap na namin yung seat number. So wala na akong energy para maghanap pa ng upuan kaya nagtiwala na lang ako kay Jay talaga na hanapin niya ang aming seat number. At ito naman si Jay, ang reaction, grabe, para nakakita naman ng artista, uy. So ito na yung hudyat na mag-uumpisa na ang laro, Qatar versus China.
Ayan, at sa puntong ito guys ay nakagol ang Qatar. So ang score is 1-0. Tuwang-tuwa ang lahat. Kita mo naman po si Jay dyan, napapalakpak din siya sa tuwa. At sobrang ingay na sa loob ng stadium. Grabing hiyawan, sigawan, ganyan. Kita naman yung mga flags, wagay-wayan na walang humpay. Tuwang-tuwa ang mga Qatari guys. Siya ba naman, nakashoot man ang kuponan ng Qatar. 1-0. At ilang minuto na lang guys, matatapos na ang laro. Kaya minabuti namin ni Jay na lumabas na ng maaga bago matapos ang laro kasi nga baka siksikan. Ayan, marami ng tao, magsasabayan yan na bababa or aalis na ng venue. Kaya habang maaga pa, ilang minutes lang naman guys, tapos na ang laban. At ayan, nakalabas na kami ng stadium. Kita nyo sa background guys, marami na ring lumabas na tulad namin. Mahirap na kasi makipagsiksikan after. At ihanda mo na naman ang sarili mo para sa mahaba-habang lakaran patungo sa metro station. At hindi pa tapos ang laro pero marami na talagang lumabas sa stadium. At sa puntong ito is nakarating na kami sa metro station. Bababa kami ng Moshirif kasi pupunta pa kami ng city center. While waiting for the train, for the video na naman ang person. At nakarating na nga kami dito sa likod ng city center. Sa likod lang siya guys kasi dito yung DECC Metro Station. For the lakad ulit ang dalawa patungo sa loob ng city center. By the way, car park pala ito. Pag sa likod ka dumaan, ito yung shortcut papunta sa looban. At nandito na nga kami sa looban ng city center. Nasa first floor kami. Pero kailangan namin pumunta sa ground floor kasi may pupuntahan kami napaka-importanting lakad. May imimit kaming person dahil nga gawa nga ng sa pag-purchase namin ng sasakyan. Kung naalala nyo sa last video ko, ayan kung saan nag-test drive si Jeremy, siya rin po. Napag-desisyonan namin na doon na lang kami ulit babalik. Ang daming stress kaya nun guys, from Toyota to Honda, back to Toyota, ganon. Ay, Diyos ko Lord, sangkaterbang stress. Buti na lang siguro matatapos na ito guys. So, nandito na nga kami sa showroom ng Toyota. Naalala nyo to guys, may video na ako na na-feature sa lugar na ito. At dahil may kausap pa yung imimit namin na tao, heto nga at for the tingin-tingin na naman ng mga person, namamangha ako sa mga presyo ng mga 2024 model na mga sasakyan na ito. Grabe! Anyway, tingin-tingin lang tayo guys, baka may magustuhan tayo. Pero may prospect na kami. Pero ayan, tingin pa lang, libre naman ang tumingin din guys. Ako nga, lahat ng mga sasakyan na nandiyan, tinignan ko talaga isa-isa yung mga presyo. Grabe na, lalo na yung mga malalaking sasakyan. Naku, Diyos ko Lord, nakakalulaman. And this is it, pansit. Eto na nga guys, yung hinahanap namin. Nakita nyo yung presyo niyan, 78,000 real. At ayan, dahil tapos na si Mr. Bright sa kanyang kausap kanina, so it's our turn. Ayan, pinapaliwanag ni Mr. Bright kung ano yung mga nakasaad sa mga pinipirmahan ni Jay. 3 years or for 5 years. Those prices I'll share with you later when it is ready. This is motorik, where you would do I'm in trouble. I think I caused this whole trouble, right? I said Nung natapos yung transaksyon namin sa may Toyota, heto nga at dumako kami dito sa may McDonald's. Siyempre, gutom na naman ang mga person. And for the flex na naman, yung mga in-order ko guys, wala yan. Hamburger mushrooms, dalawang french fries, yung drinks namin, ganyan, at saka yung apple pie. Tamang kain lang, ganun. At pagkatapos niyan, papunta na kami dito sa may sakayan ng Uber at taxi. Kasi dati, kung pwede kang mag-abang sa harap, ngayon hindi na. Lahat dito nasa may basement. So, uwi na tayo guys. At ako ay pagod na rin. Grabe ng pagod ko sa araw na to. At akala ko talaga ay kukuha na kami ng taxi pa uwi. Yung pala biglang liko ang lakad. Di na makapag-antay si Jay na mag-hits. Alam nyo ba yung hits guys? Na basta sigarilyo lang yun na high-tech ba? At ang sabi niya, tambay lang muna daw kami saglit. Na siya lang naman ang nag-i-enjoy dyan pero ako pagod na at gusto na talaga makapagpahinga. Anyway, for the flex na naman yung mga nagtataas sa mga building dyan na nakapaligid sa city center. Di ba ganda? Okay guys, dito na nagtatapos ang aking video na naway nagustuhan nyo na naman. Hanggang sa susunod na video guys. Bye!